at kalatan ninyo ang lupa. May nagtanong. Ang tanong, ganito, sang-ayon ba kayo na hindi original na intensyon ng Diyos na lumikha ng babae? Ayan, yan ang tanong ni Larma. Si Larma, si Larry yan, si Larry ha. At dahil dyan sa tanong na yan, nanganak pa yan ng iba pang tanong. Eto ha, ulitin natin, tapos idagdag natin yung ibang tanong. 1. Hindi ba original intention ng Diyos na lumikha ng babae? 2. Bakit si Adan ang unang nilikha bago si Eva? 3. Kalooban ba ng Diyos na dumami ang tao sa mundo? At 4. Bakit hindi na lang ginawang instant ang pagkalikha kina Adan at Eva? Bakit hindi na lang pinagsabay? Ayan. Yan ang mga tanong na pinagmulan ng original na tanong na, sang-ayon ba kayo na hindi original na intention ng Diyos na lumikha ng babae? Ano ba naging basis ni Larma para itanong yan? Basahin natin ha. Sa Henesis 2:18, Radtan. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Yan. Yan ang naging basis ni Larma para itanong yan. As if lumalabas ng original na intensyon ng Diyos ay ang lalaki lang ang lilikhain. Kaya lang, nakita daw na malungkot ang lalaki. Kaya doon pa lang nakapag-decide ang Diyos na likhain din ang babae. Ito pa sabi ni Larma ha, ito pa. Radtan, ikaw na nga magbasa niya. Ito lang, iiwan ko sa inyong lahat. Meron bang matalinong Diyos na gagawa ng kulang? Gayong intensyon pala naman niyang paramihin ng tao. Dagdag pa, hayop ang unang naisip ng Diyos na katuwang ng tao. Kaya hayop ang una niyang nilikha para makasama ng lalaki. Lately, saka lamang nalaman ng Diyos na mali na naman siya. Kaya lumikha pa siya ng babae. Tanong, alin dyan ang orihinal na plano? Ayan, ang pakiwari ni Larma, kulang daw ang gawa ng Diyos at mali na naman ng Diyos. Kaya lumikha ng babae. Dahil hayop daw ang una niyang nilikha para makasama ng lalaki. Pero babae pa lang kailangan likhain. Yan ang sabi ni Larma. Ito pa ha. Kung intensyon, sa simula pa lang, bakit hindi alam ng Diyos na malulungkot ang lalaki sa piling ng mga hayop? At dahil diyan, sa paniniwalang yan, ni Larma, nagsangay. Kung hindi intensyon ng Diyos na likhain si Eva, originally, hindi rin intensyon ng Diyos na dumami ang tao. Dahil, paanong dadami ang tao kung si Adan lang ang nilikha? Therefore, walang intensyon ng Diyos na dumami ang tao originally. Dahil hindi kasama si Eva sa original plan ng Diyos. Nakita lang daw ng Diyos na malungkot si Adan at may kakulangan, kaya nilikha si Eva. At kung talagang kasama sa original plan na likhain si Eva, bakit hindi pa sila pinagsabay likhain ni Adan? Yun ang logic ni Larma. Yun ang ginagamit na patunay ni Larma na ang original plan ng Diyos ay si Adan lang ang lilikhain dahil si Adan ang unang nilikha. Sumunod na lang si Eva nung nakita ng Diyos na may kakulangan daw ang likha ng Diyos. Ito pa ha. Radtan, pakibasa nga. Ang totoo niyan, hindi talaga alam ng Diyos na hindi magiging masaya si Adan sa piling ng mga hayop. Kaya hindi niya sabay na ginawa ang babae at lalaki. Nung makita ng Diyos na malungkot si Adan, sa kanya lang nalaman na kulang ng babae. Ang ibig kong sabihin sa picture ay ito. Kung intensyon ng Diyos na likhain ng babae, nung una pa lamang, dapat sabay na silang nilikha. Ayan, ang mga patunay na mga sinabi ni Larma. At dahil nga dyan sa mga sinabi niya ni Larma, ito pa isang naging conclusion niya. Ito pa, Radtan. Kaya ngayon ay nakasisiguro tayo na ang
Genesis 1:28 ay inutos lamang noong ang tao ay pinalayas na sa paraiso. Kaya yan ang naging conclusion ni Larma. Dahil ayon kay Larma, sa tagal daw nila Adan at Eva sa halamanan ng Eden, hindi nagkaanak sila Adan at Eva. Kaya yung utos na yan daw ng Diyos ay iniutos lamang nung pinalayas na sila sa halamanan ng Eden. At kaya daw hindi nagkaanak sila Adan at Eva sa halamanan ng Eden dahil wala pa silang libog o halay nung panahon na yon. Dahil hindi pa nila nakakain ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya after nilang makain ng ipinagbabawal na bunga, doon lamang sila nagkamalisya. Kaya nakapag-sex lang daw sina Adan at Eva nung nakalabas na sa halamanan ng Eden. After silang palayasin doon, at doon palang nagkaanak. Ito pa patunay ni Larma ha. Ito pa, Brad. Response: kung tama ka sa sinabi mo na yan na may utos na kahit hindi pa sila nagkakasala, dapat ay 1. Dumami sila bago nagkasala. Sabi mo may utos na eh. Pero hanggang pinalaya sila, wala pa silang anak. 2. Paanong magkakaanak kung wala pang malisya? Nabuksan lamang ang kanilang kamalayan sa masama at mabuti at malisya nung sila ay nagkasala na. Ayan ang sabi ni Larma. Yan ang buong reasoning ni Larma. Ginamitan ni Larma ng kanyang logic. Kasi Larma the logician eh. Ngayon, bakit ganito? Bakit naging ganito ang reasoning ni Larma? Kasi, ganito yan. Iba yung nagbabasa ng Biblia na ginagamitan ng logic. Period. Si Larma ang classic example ng nagbabasa ng Biblia na ginagamitan niya ng logic at walang pananampalataya. Kasi kapag babasahin natin ang Biblia, gagamitan na natin ng logic at sasamahan natin ng pananampalataya. Otherwise, kapag ang Biblia ginamitan mo ng logic at walang pananampalataya, makwe-question mo nga bagay na ginawa ng Diyos. Masasabi mo na, kung matalino ang Diyos, bakit hindi na lang niya ginawang instant ang creation? Ba't kailangan pa isa-isa pa? At magkakaroon ko tuloy ng maling conclusion na originally, hindi intention ng Diyos na dumami ang tao. Eh bakit? Kasi your conclusions are based on a wrong premise. Yan ang nangyayari. Kasi kahit gamitan mo ng logic ang Biblia, pero walang pananampalataya sa Diyos at sa Biblia, namamali ang diwa na dapat mong maunawa sa Biblia. At kapag babasahin mo naman ang Biblia na ginagamitan ng logic at sasamahan mo ng pananampalataya, ang makikita at hahanapin mo naman ay ang logic behind, ang rational behind, ang wisdom behind sa mga gawa ng Diyos. Dahil may pananampalataya ka eh. Alam mo na may dahil ang Diyos kung bakit niya ginawa o iniutos ang isang bagay. Hindi mo questionin ang gawa ng Diyos. Kung di, ang hahanapin mo yung bakit sa likod ng gawa ng Diyos o utos ng Diyos. So, nakita na natin ang isang halimbawa, si Larma yon, na nagbabasa ng Biblia, na gumagamit ng logic, pero walang pananampalataya. Ngayon, i-compare natin ha. Ano naman ngayon ang isasagot ng nagbabasa ng Biblia na gumagamit ng logic at sasamahan naman ng pananampalataya? Isa-isahin natin ha. As we go through with it, masasagot natin isa-isa ang mga nailabas nating katanungan. Hindi ba original intention ng Diyos na lumikha ng babae? Dahil ayon kay Larma, mukhang hindi. Dahil gumawa daw ng kulang ang Diyos at na-realize na lang later dahil nalungkot at ng lalaki. Nalungkot at ang lalaki at nangangailangan pala ng kasama. Using this verse, yung sa Genesis 2:18. Brad Tan,
At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Dito nga lang ba na-realize ng Diyos na kailangan ng lalaki na makakatulong niya? Ang sagot, hindi. Hindi pa man nagsisimula ang creation, intensyon na ng Diyos na likhain si Eva. At take note ha, wala tayong mababasang kaya nilikha ng Diyos ang babae dahil nalungkot ang lalaki. Ang nakasulat, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Tatandaan natin ha, na ang creation ay isang proseso, hindi instant ang creation. Ito ay isang proseso. Anong patunay sa Biblia na ang creation ay isang proseso? Dahil yun na nga nangyari. Ang creation ay isang proseso. Inabot nga ng 7 araw bago nagpahinga ang Diyos. So ang matibay na katibayan na ang creation ay ang proseso ay ang Biblia mismo. The document is the best evidence of its content. At this point, sa Genesis 2:18, hindi pa tapos ang creation. Ongoing pa ang creation ng Diyos. Ang tanong, bakit hindi ginawang instant ng Diyos ang creation? Ba't kailangan proseso? Ang sagot, kasi may gustong ituro ang Diyos sa atin. May wisdom na gustong ibahagi ang Diyos sa atin. Basahin natin ito ha. Ecclesiastes 3:1-3, Brad Tan. Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ayan, so bawat bagay pala may panahon. Kung bawat bagay ay may panahon, hindi mo pwedeng madali ng mga bagay. Dahil may kanya-kanya silang kapanahunan Prinsipyo yan ng Diyos na itinuturo niya sa atin. At dahil nananampalataya tayo sa Diyos, hindi natin kukwestiyonin ng Diyos kung bakit hindi na lang niya ginawang instant ang creation. Bagkus, hahanapin natin ng dahil kung bakit ginawang proseso ang creation. Hindi natin papasunurin ang Biblia sa atin. Tayo ang susunod sa Biblia. At dahil ang creation ay proseso, nangailangan ito ng panahon. Sino bang may hawak ng panahon? Basahin natin ha. 1:7 ng Gawa. Radtan. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ayan. So ang pagkaalam ng mga panahon o bahagi ng panahon, itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ama ang namamahala sa panahon. So, bakit nga ba itinakda ng Diyos na ang creation ay proseso at nangangailangan ng panahon? Basahin natin ha. 3:11 ng Ecclesiastes. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ayan, ginawa pala ng Diyos ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. So, kung inuna ng Diyos likhain ang mundo, bagong hayop, yun yung maganda sa kapanahunan niya yun. Yun yung the best na maunang likhain ng Diyos ang mundo at susunod niyang likhain ng hayop na titira sa mundo. At kung naunang likhain ng Diyos ang mga hayop kesa kay Adan, yun yung maganda sa kapanahunan niyaon. Yun yung the best na mauna ang hayop na susupili ni Adan. At kung naunang likhain ng Diyos si Adan kaysa kay Eva, yun yung maganda sa kapanahunan niyaon. Yun yung the best na mauna si Adan kaysa kay Eva. At tinatanggap natin yun ha.
dahil nananampalataya tayo sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kung ginawa ng Diyos ang mga bagay niyang ginawa according to the order of things, nananampalataya tayong ginawa yun ng Diyos dahil yun yung maganda sa kapanahunan niya on. Yun yung the best. Ngayon, basahin natin ulit ha. 2:18 ng Henesis. Brad Dan? At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Doon nga lang ba na-realize ng Diyos sa Genesis 2:18 na kailangan ng lalaki na makakatulong? Ang sagot, hindi. Alam na ng Diyos sa simula pa lang, nalilikha din siya ng babae. Tatandaan natin ha, na ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. 1:26 ng Henesis. Sige nga Brad Tan, pakibasa na lang. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Anong wangis ng Diyos ang naging batayan ng Diyos sa pagkakalikha niya sa tao? 17:15 ng awit, Brad Dan. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis. Ayon, yung wangis ng Diyos na pinagbatayan ng Diyos nung likhain niya ang tao ay ang katwiran ng Diyos. Yung katwiran na yun ng Diyos, nasa atin yun. Bigay ng Diyos. Under that premise, yung kabutihan na nasa atin, galing yun sa Diyos. Kalawang Timoteo 3:17, Brad Tan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So kung ikaw, meron kang nararamdaman na awa sa kapwa mo, galing yun sa Diyos. Kung meron kang nararamdamang pagmamahal sa kapwa mo, galing yun sa Diyos. So, kung yung taong nilikha ng Diyos, may nararamdamang kabutihan sa kanyang sarili, galing yun sa Diyos. So, kung yung taong nilikha ng Diyos, nakaka-appreciate ng kanyang sariling gawa, ganun din ng Diyos. Eto ha, basahin natin ito ha. Henesis 1:3-4, Brad Tan. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at hinihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Ang tanong, ibig bang sabihin sa talata, nung hindi pa nililikha ng Diyos ang liwanag, hindi alam ng Diyos na mabuti ang liwanag? Ang sagot, hindi. Bago palikhain ng Diyos ang liwanag, alam na ng Diyos na mabuti ang liwanag. Na-appreciate lang ng Diyos ang kanyang likha ng panahon ng creation. Kung paanong ang tao na-appreciate ng tao ang kanyang sariling gawa, ganon din ng Diyos. Katulad yan ng isang sculptor. After niya makalikha ng kanyang obrang statue, nasasabi niya sa sarili niyang, ang ganda naman ng gawa kong statue. Ganon din ng Diyos. Na-appreciate ng Diyos ang kanyang mga sariling likha. Katulad din niya ng isang cook. Although, alam naman niyang ang lulutuin niyang putahe, nilalagyan niya ng paminta. Tinitikman niya ang luto niya at nasasabi niyang, kailangan na ng paminta. Ang ibig bang sabihin, hindi alam ng cook na lalagyan niya ng paminta yung luto niya? Ang sagot, hindi. Alam ng cook na lalagyan niya ng paminta yung luto niya. At alam niya rin kung kailan niya yun dapat ilagay. May tamang panahon kung kailan niya yun dapat ilagay. Ganon din ang Diyos. Na-appreciate ng Diyos ang sarili niyang likha. Hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Alam ng Diyos kung kailan niya dapat likhain yung babae. Nilikha niya ang babae doon sa panahon na dapat na siyang likhain.
So, kung yung tao na-appreciate yung kanyang sariling gawa, ganon din ng Diyos. Na-appreciate ng Diyos step by step ang process ng kanyang creation. So, originally, ang intention ng Diyos ay lumikha ng lalaki at babae. Nauna lang likhain ng Diyos ang lalaki kaysa sa babae dahil bawat bagay ay may kapanahunan. Pero sa Biblia, may mas malalim pa bang dahilan kung bakit naunang nilalang si Adan kaysa kay Eva? Basahin natin ito ha. Ito ha. 2:13 ng unang Timoteo. Radan. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. Ayan. May mababasa tayo na sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. So dito sinasabi ang dahilan ha, na si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. So kung iaakyat lang natin ang basa, makikita natin kung anong pinanggalingan ng talata. Ang dahil kung bakit si Adam ang siyang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva. Iakyat natin ha. Unang Timoteo 2 o 11 hanggang 12. Bratan. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko pinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ayun. Yung pala ang dahil kung bakit naunang nilalang si Adan kaysa kay Eva. Dahil si Eva o ang babae ay magpapasakop sa lalaki at hindi pinahihintulutang mamuno sa lalaki kundi tumahimik. Pagpapasakop pala ang simbolism kung bakit naunang nilikha si Adan kaysa kay Eva. Dahil si Eva magpapasakop kay Adan o ang babae magpapasakop sa lalaki. Ayon sa Biblia ha. Ang sabi ng Diyos, ulitin natin ha. Sa 2:18 ng Henesis. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Ayon, ang babae pala ang magiging katulong ng lalaki. At pinatunayan yan ha sa unang Korinto 11:8 hanggang 9. Bratan. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. So dito, nakikita ang order of things. Lalaki muna bago ang babae. Nilalang ang babae dahil sa lalaki. Para saan? Para saan? Basahin natin ha. O doon din. Unang Korinto 11 hanggang 12. Bratan. Gayunman, ang babae ay di maaaring walang lalaki, at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamamagitan ng babae. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Ayon. Ang babae ay di maaaring walang lalaki, at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Ang babae pala makakatulong ng lalaki sa Panginoon sa paglilingkod sa Panginoon. Basahin natin ha. Galatia 5:13 hanggang 14. Bratan. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkurang kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay ito,
Ibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ayan. At kapag sa pamamagitan ng pag-ibig ay nangaglingkuran kayo, naglilingkod na rin kayo sa Panginoong Hesukristo. Basahin naman natin ha. Colosas 3:23 hanggang 24, Brad Dan. Ano mang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin nyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Ayan. At ngayon, alam na natin na originally, ang intensyon pala ng Diyos ay lumikha ng lalaki at babae. It follows na originally, kalooban ng Diyos na dumami ang tao sa mundo. Basahin natin ha, 1:4 ng Efeso. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Ayan. Dito ha, maliwanag. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan. Nauna pa ito kina Adan at Eva. Ang Diyos pinili na ang mga tao sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan. Hindi isa ito, hindi dalawa, marami. Kalooban na ng Diyos na dumami ang tao bago itinatag ang sanglibutan. Wala pa sina Adan at Eva. Pinili na ng Diyos ang mga tao, proving na originally, kalooban na ng Diyos na dumami ang tao sa mundo. Dahil sa mundo lang naman pwedeng manirahan ng mga tao eh. Basahin natin ha, 17:26 ng Gawa. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos na mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. At through Adam and Eve, dumami nga ang tao sa mundo. Dahil si Eva nga ang ina ng lahat ng nabubuhay. 3:20 ng Henesis, Brad Tan. At tinawag na Eva ng lalaki ang kaniyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At ito pansinin natin ha. Dumami ang tao sa mundo sa pamamagitan ni Adan at Eva. Sa utos na ito ng Diyos. Basahin natin ha, sa Henesis 1:28. Brad Tan. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong sipilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ayan, inutusan ng Diyos sina Adan at Eva na magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ng lupa at supilin. Dito sa utos na ito ng Diyos, nakikita natin ang kalooban ng Diyos na dumami ang tao sa lupa. Hindi lang yan ha. Nung nalipol na yung masasamang tao ng bahanggunaw nung panahon ni Noe, nag-utos muli ang Diyos. Basahin natin ha, 9:1 ng Henesis, Brad Tan. At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong kalatan ng lupa. Ayan, iniutos kay Noe at sa kanyang mga anak magpalaanakin at magpakarami, at inyong kalatan ng lupa. Tulad ng iniutos kay Adan nung panahon ni Adan. So, dito no, nakikita natin ang kalooban ng Diyos na dumami ang tao sa mundo
Consistent ang Diyos dyan. Katunayan, sa hinaharap, yan pa rin ang kalooban ng Diyos eh. Yan pa rin. Basahin natin ha. Ezekiel 37, 25 hanggang 26, Brad Tan. At sila'y magsisitahan sa lupain ng aking ibinigay kay Jacob na aking lingkod, na tinahan na ng inyong mga magulang. At sila'y magsisitahan doon, sila at ang kanilang mga anak, at ang mga anak ng kanilang mga anak magpakailanman. At si David na aking lingkod ay magiging kanilang prinsipe magpakailanman. Bukod dito ay makikipagtipan ako ng tipan ng kapayapaan sa kanila. Magiging tipan na walang hanggan sa kanila. At aking ilalagay sila at pararamihin sila at itatatag kong aking sanktuaryo sa gitna nila magpakailanman. Ayan. Kaya, all throughout the Bible, consistent ang Diyos. Nakalooban niya na dumami ang tao sa mundo. Pero sa lahat ng mga ito, may hinahanap ang Diyos. May hinahanap siya. 3:15 ng Ecclesiastes. Brad Tan. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Ayon. Ang hinahanap uli ng Diyos, yung nakaraan na. Ano yung nasa nakaraan? Ang hinahanap uli ng Diyos. Basahin natin ha. 14:2 ng awit. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Ayon. Ang hinahanap ulit ng Diyos na galing sa nakaraan ay mga tao na nakakaunawa. Yun ang hinahanap ulit ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos ng mga tao na dumami. Yung mga taong nakakaunawa. Yung mga taong mabubuti. Hindi yung masasama. Kaya nga nilipol ng Diyos yung masasama nung panahon ni Noe. At ang itinira ay mabubuti. Katulad ni Noe. Ngayon, i-address naman natin ang ibang concerns ni Larma. Basahin muna natin ito ha. Ulitin natin. Brad, dun sa Genesis 1:27 hanggang 28. Brad. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyo sapilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ayan. Ayon kay Larma, inutusan sina Adan at Eva na magpakarami. Pero, inutos daw yan nung napalayas na sila Adan at Eva sa Eden. Kasi ang katwiran ni Larma, ganito, inutos daw na magpakarami si Adan at Eva nung napalayas na sa Eden. Dahil si Eva ang nanganak sa labas ng Eden. So kung inutos daw na magpakarami sina Adan at Eva sa loob ng Eden, bakit daw sa tinatagal-tagal ni Adan at Eva sa Eden, hindi nagkaanak si Eva? Bakit sa labas ng Eden pinanganak? Therefore, ayon sa logic ni Larma yung utos na magpakarami kina Adan at Eva, sa labas na ng Eden iniutos. Kasi sa labas na ng Eden nanganak si Eva, which leads him to conclude na kaya nagawa ni na Adan at Eva ang sexual act ay para magpakarami sa labas ng Eden. Dahil may mali na sila noon. May halay at libog na dahil nasa labas na ng Eden. Nakain na nila ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya sila nagkaroon na ng mali siya, halay at libog. Kaya nila nagawa ang sexual act. Tama ba itong analysis na ito ni Larma? Tama ba? Ang sagot,
Hindi. Mali. Huwag nating pasunurin ang Biblia sa gusto natin. Tayo ang susunod sa sinasabi ng Biblia. Isa-isahin natin, ha? Basahin natin ulit. 1:27 hanggang 28 ng Henesis. Bratan? At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasa ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaan akin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ayan, inulit natin yung talata, ha? Ang sabi ng Biblia, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Referring to Adan at Eva specifically, ha? Pagkatapos, ano sabi ng Diyos? At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaan akin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Eto, ha? Maliwanag. Maliwanag ito na ito ay utos kina Adan at Eva sa talatang ito. Hindi kina Noe, ha? Nung inuutos ito ng Diyos, iniukol ito kina Adan at Eva. Nung naganap ito, nung naganap yan, nung inuutos ito ng Diyos kina Adan at Eva, ano ba sitwasyon nung oras na yon? Basahin natin, ha? Ibaba lang natin ang basa sa Genesis 1:31. Bratan? At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. So, iyon ang sabi ng Diyos. Ang lahat ng kanyang nilikha, narito, napakabuti. So, napakabuti, sabi ng Diyos. Kasama doon sina Adan at Eva at iba pang nilikha ng Diyos. At kasama na din doon ang utos ng Diyos kina Adan at Eva na magpalaanakin at magpakarami. Therefore, ha, kung iniutos man ng Diyos kina Adan at Eva na magpalaanakin at magpakarami at kalatan ng lupa, napakabuti nun. Diyos ang nag-utos, eh. At Diyos na rin ang nagsabi na ang lahat ng kanyang nilikha, napakabuti. Kaya, mali ang conclusion ni Larma na kaya lang nagawa nila Adan at Eva na magpakarami ay nung nagkasala na sila, nung lumabag na sila sa utos ng Diyos, dahil doon pa lang daw nagkahalay at nagkalibog, kaya nagawang magpakarami. Manaling analysis yun. Dahil Diyos na ang nagsabi, ang lahat niyang kanyang nilikha, napakabuti. Kung nagkasala na sila Adan at Eva, nung iniutos ng Diyos na magpakarami, hindi napakabuti nun. Kasi nagkasala na sina Adan at Eva, eh. Kaya, para masabi niyan Diyos na napakabuti, nung iniutos ng Diyos, nung na magpakarami sina Adan at Eva, hindi pa sila nagkakasala nun. Nasa loob pa sila ng halamanan ng Eden nung panahon na yon. At huwag nating kalilimutan, ha, ang Genesis chapter 1 ay chronological order of events. Hindi ito summary lang ng creation as claimed by Larma. Chronological order of events ang salaysay sa Genesis chapter 1. At ito ay pinaniniwalaan natin dahil may pananampalataya tayo sa Diyos. Kasi Diyos ang may sabi na lahat ng kanyang nilikha at that certain point nung ika-6 na araw, napakabuti, which includes Adam and Eve. Hindi pa sila nagkakasala at this point. Kaya kung iniutos man sa kanila ng Diyos na magpakarami at magpalaanakin, posible yun. Kasi utos yun ng Diyos, eh. Hindi yun iutos ng Diyos kung hindi yun magagawa nila Adan at Eva. Ngayon, ang concern na Larma, ito, kung totoong may utos na ang Diyos na magpakarami kina Adan at Eva kahit hindi pa sila nagkakasala, dapat ay dumami sila bago nagkasala.
Pero hanggang pinalaya sila, wala pa silang anak. Iyan ang sabi ni Larma. Ano nga bang explanation dito? Kung Biblia ang tatanungin, eto ha, basahin na naman ulit natin ha. Kailangan basahin natin ulit eh. Genesis 1:27-28. Brad. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos yan nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakrami at kalatan ninyo ang lupa at inyong sipilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ayan, ang Diyos may utos kina Adan at Eva. Ang kautusan ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. Yan ang kautusan ng Diyos kina Adan at Eva. Ano ba ang kautusan ng Diyos? Ano ba yun? Basahin natin ha. Roma 7:12. Brad. Kaya nga ang kautusan ay banal. At ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ayan. Yan ang sabi ng Biblia. Ang kautusan ay banal at matuwid at mabuti. So, kung ang kautusan ng Diyos ay mabuti at yung kautusan na magpakarami at magpalaanakin kina Adan at Eva ay kautusan ng Diyos, therefore, yung kautusan na magpakarami at magpalaanakin kina Adan at Eva ay mabuti. Ngayon, yung mabuti na yun na iniuutos ng Diyos kina Adan at Eva, nalaman nila dahil iniuutos sa kanila ng Diyos. Kapag hindi nila ginawa, anong implication yon? Ano yun? Basahin natin ha. 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayan. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So, yung inuutos ng Diyos, kina Adan at Eva na magpakarami at magpalaanakin, kung hindi ginawa nila Adan at Eva, ito'y kasalanan sa kanila. Pero, wala kang mababasa sa Biblia na iniatang ng Diyos kina Adan at Eva na kasalanan sa kanila ang hindi pagsunod sa utos na magpakarami at magpalaanakin. Ang nakaatang sa kanilang kasalanan ay pagsalangsang sa utos ng Diyos na huwag kakain sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Therefore, kung hindi iniatang kina Adan at Eva ang kasalanang hindi nagpakarami at hindi nagpalaanakin, isa lang ang ibig sabihin nun. Sinunod nila Adan at Eva ang utos ng Diyos na magpakarami at magpalaanakin. Otherwise, maiaatang sa kanilang kasalanan yon. Kaya, nakasisiguro tayo na nung iniutos ng Diyos kina Adan at Eva na magpakarami at magpalaanakin, sinunod nila yon. Pero, the question is, kung ang Diyos inutusan sina Adan at Eva na magpakarami at magpalaanakin sa loob ng halamanan ng Eden, bakit hindi sila dumami at hindi nagkaanak si Eva sa loob ng halamanan ng Eden? Dahil ang ulat sa Biblia, si Eva, sa labas na ng halamanan ng Eden, nagkaanak eh. Basahin natin ha, 4:1 ng Henesis. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Ayan, si Eva, sa labas ng halamanan ng Eden, nagkaanak. Ngayon ang tanong, kung sa loob ng halamanan ng Eden, inutusan sina Adan at Eva na magpakarami at magpalaanakin, at alam nating sinunod yun nila Adan at Eva,
bakit sa labas ng halamanan ng Eden nagkaanak si Eva? Ang sagot, that leads us to only one conclusion. Maigsi ang time difference between the two events. Anong two events? Nung inutusan ng Diyos, sina Adan at Eva, na magparami at magpalaanakin, hindi mahabang panahon nang lumipas at tinukso na si Eva nung ahas at nagkasala sina Adan at Eva. Not enough time was provided kina Adan at Eva para magpakarami. Dahil hindi na nagpatumpik-tumpik ang ahas, tinukso na agad si Eva. Kaya hindi na nagtagal sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden after silang inutusan ng Diyos na magpakarami at magpalaanakin. Dahil natukso na si Eva at nagkasala na si Adan at Eva at napalayas na sila sa halamanan ng Eden bago pa sila magkaroon ng pagkakataon na magkaanak. So that explains it. Ngayon, while we're on the subject, basahin na nga natin ito. 3:22 ng Henesis. Radan. At sinabi ng Panginoon Diyos, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayoy iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Ayan. Ito ang tao, nung kinain ng bunga ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ang tao naging parang isa sa atin. Na nakakakilala ng mabuti at masama. Yan ang sabi ng Diyos. Ang tanong, anong pagkakaiba ng tao na nagkaroon ng pagkakilala ng mabuti at masama sa Diyos na may pagkakilala ng mabuti at masama? Kasi ang sabi ng Diyos ganito narito ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at masama. Implying na ang Diyos nakakakilala ng mabuti at masama. At ang tao, nung kumain ng bunga ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, nakakilala na rin ng mabuti at masama. So anong difference ng Diyos at ng tao in terms of pagkakilala ng mabuti at masama? Ang sagot, ang Diyos, sa pagkakilala niya ng mabuti at masama, ang Diyos hindi naging under ng masama, hindi na control ng masama ang Diyos. Dahil walang anumang kadiliman sa Kanya. 1:5 ng unang Juan. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. So, kung ang Diyos, sa pagkakilala niya ng mabuti at masama, hindi siya naging under ng masama, hindi siya nakontrol ng masama, ang tao, nung nagkakaroon ng pagkakilala ng mabuti at masama, naging under ng masama, nakontrol ng masama, kaya nga nagbunga ng kamatayan 5:12 ng Roma, Radan. Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ayan, ang tao naging under ng masama nung siya ay magkasala, nung siya ay nakakilala ng mabuti at masama. Ngayon, ang tanong, ano ba implication nun? Nung ang tao sumalangsang sa utos ng Diyos at kinain ng bunga ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ano ba talagang nangyari sa kanila? Hanapin natin ang sagot, Hanapin natin doon mismo sa kinatataguan ng lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman, si Kristo. Sa Colosas 2:2-3, pakibasa nga muna, Brad Tan. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos,
sa makatuwid bagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Ano ba sabi ng Kristo? Na kinatataguan ng lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Basahin natin, 18 ng Mateo, 2 hanggang 3, Brad. At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit." Ayan. Yan ang sabi ni Kristo. Malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Take note, pinapanumbalik tayo ni Kristo. Pinapanumbalik na maging tulad sa maliliit na bata. Therefore, kaya tayo pinapanumbalik ni Kristo na maging tulad sa maliliit na bata. Dahil tayo ay dating tulad sa maliliit na bata. Kaya lang, wala na tayo sa kalagayang yun. Nawala yun. Kaya tayo pinanunumbalik ni Kristo. Ang tanong, ano ba yung meron sa maliliit na bata at ipinapanumbalik tayo ni Kristo na maging tulad nila? Ang sagot, ang bata, walang malay, walang muang, may innocence. Alang katunayan, ang bata, dependent yun sa kanyang mga magulang. Kung anong ipapakain ng magulang, yun ang kakanin niya. Kung anong ibigay sa kanya ng magulang niya, yun ang isusuot niya. Kahit nga walang ibigay ang magulang sa kanya, tatanggapin pa rin yun ng bata. Ang bata, may dependency sa kanyang mga magulang. Kung anong gusto ng magulang, yun ang mangyayari sa bata. Kasi hindi pa niya kaya. Kaya umaasa siya sa kanyang mga magulang. Ganyan din sila Adan at Eva. Nung hindi pa sila sumasalangsang sa Diyos, may dependency sila sa Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang sinusunod nila. Kung anong ipakain sa kanila ng Diyos, yun ang kinakain nila. Kung paanong ang bata may dependency sa kanyang mga magulang, sina Adan at Eva may dependency sa Diyos. Pero after magkasala nila Adan at Eva, yung dependency nila Adan at Eva sa Diyos, nawala yun. Naging independent sina Adan at Eva. Independent apart from God. So nung nawala yung dependency nila Adan at Eva sa Diyos, naging independent sila apart from God, nang wala na din sa kanila yung pagsunod sa katwiran ng Diyos. Kasi ang sinunod nila, yung sarili nilang katwiran, yung sarili nilang gusto, yung sarili nilang katha. Basahin natin Ecclesiastes 7:29. Brad. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos at tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayun, kaya pala gusto ni Kristo na manumbalik tayo na maging tulad sa maliliit na bata. Gusto ni Kristo yung ibalik natin yung dependency natin sa Diyos, katulad ng maliliit na bata na dependent sa kanyang mga magulang. Maging dependent tayo ulit sa Diyos. Yung tiwala natin, ibalik natin sa Diyos. Huwag sa maraming katha, kundi yung katwiran ng Diyos ang hanapin natin. Kaya tingnan natin ito 2:25 ng Henesis, Brad. At sila'y kapwa hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. Ayan, bago magkasala sina Adan at Eva, kapwa sila hubad at hindi sila nagkakahiyaan. Pero after magkasala, ano nangyari? Basahin natin 3:7 ng Henesis. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata,
At kinalang nakilalang sila ngay mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. 3 Gs ng Henesis, Brad Dan. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Ayan, after magkasala nila Adan at Eva, nadilat kapwa ang kanilang mga mata. Kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At nung marinig ang tinig ng Diyos, ay natakot na nagtago, sapagkat sila ay hubad. Sabi ng lalaki. Ano sabi ng Diyos, Yung kasunod lang nun, 3:11 ng Henesis, Brad Dan. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag kainin, huwag kanin? Ayan ang sabi ng Diyos. Sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? So merong itinuturo ang Biblia sa atin na before magkasala sina Adan at Eva, hindi sila nagkakahiyaan kahit sila ay hubad. Pero after nilang magkasala, tinakpan nila yung kanilang pagiging hubad at sila ay natakot at nagtago nung marinig ang tinig ng Diyos. At tinanong ng Diyos kay Adan na kung sinong nagsabi na siya ay hubad. Therefore, hindi sa Diyos nang galing yung pagkakilala ni Adan at Eva na sila ay hubad. Nanggaling yun sa kanilang sarili. Kaya, hindi yung pagiging hubad ang masama. Ang masama, yung naging kaisipan ni Adan at Eva sa pagiging hubad. Dahil lumikha na sila ng kanilang sariling katha na kanilangan nilang takpan yung kanilang pagiging hubad. Yung hindi naman pinaiisip sa kanila ng Diyos, yun ang naging kaisipan nila sa sarili nilang pakiwari, sa sarili nilang katha, apart from God. Kaya, hindi yung sexual act ang masama kundi yung kaisipan ng tao doon sa sexual act. Kaya, doon sa concern ni Larma, na hindi matutupad nila Adan at Eva ang magpakarami dahil hindi pa sila lumalabag sa utos ng Diyos. Mali yun. Tandaan natin ang Diyos, mabuti. Ang kautosan ng Diyos, mabuti. Therefore, hindi mag-uutos ang Diyos na kailangan mo pang magkasala para masunod ang utos niya. Dahil ayaw nga ng Diyos na magkasala ang tao Kaya, hindi siya magbibigay ng utos na kailangan mo pang magkasala para matupad yon. Hindi kinokontradict ng Diyos ang sarili niya. Matutupad nila Adan at Eva na magpakarami at magpalaanakin kahit hindi pa sila lumabag sa utos ng Diyos. Kasi yun ang sabi ng Diyos Before nagkasala sina Adan at Eva, inutusan na sila ng Diyos na magpakarami at magpalaanakin. Therefore, magagawa yun nila Adan at Eva kahit hindi sila lumabag sa utos ng Diyos dahil inutos yun ng Diyos at sinasampalatayanan natin yun.